Magandang araw po. Isa po akong ampon at hindi ko po yun ikinakahiya. Ako si Sean. Bata pa lang ako, alam ko na isa akong ampon. Pero hindi naman ako nagdrama. Katwiran ko, ganun talaga ang buhay. Pasalamat na lang ako dahil may mabuting puso pa na umampon at nag-aruga sa akin. Meron lang talaga akong nararanasan noon pa na palaisipan sa akin hanggang ngayon. Nagsimula po yun noong elementary pa lang ako. Noong elementary kasi ako madalas akong ibuli ng mga classmates ko dahil mataba ako noon at lampa. Kaya mas pinipili ko laging mag-isa. Isang beses, habang kumakain ako ng baon ko sa isang sulok ng paaralan, hindi sa kantin kasi nandoon ang mga nambubuli sa akin. Napansin ko na may anino sa likuran ko. Sa isip ko baka yung mga nambubuli sa akin. Nasundan ako ron. Pero paglingon ko, wala naman. Itinuloy ko ang pagkain. Ayun na naman ang anino. Nakita ko na naman na parang may tao sa likuran ko. Lumingon ulit ako at wala ulit akong nakita. Dahil bata pa ako noon, kaya madali akong natakot. Nagmamadali kong iniligpit ang baunan ko at tumakbo palayo sa kinauupuan ko. Akala ko sa school lang mangyayari yon. Pag uwi ko ng bahay namin, nakahiga na ako sa kama nang makita ko ang anino sa labas ng bintana. Napaatras ako kasi yun din ang anino na nakita ko sa school. Anino ng isang lalaki. Takot na takot akong lumabas ng kwarto at tinawag ang nanay ko. Sinabi ko sa kanya na may anino akong nakita sa labas ng bintana. Binuksan niya ang bintana at tiningnan kung may tao roon. Wala naman siyang nakita. Isa pa, paano raw magkakaroon ng anino ng tao roon? Yung labas ng bintana ng kwarto ko, loob pa ng bakuran namin. Sampayan at hindi daanan ng tao. Ang tatay ko naman noon ay hindi pa dumarating. Nasa trabaho pa. Tapos ang kapatid kong lalaki rin na tunay nilang anak ay mahimbing nang natutulog. Dahil takot na takot pa rin ako, pinalipat na lang ako ni nanay ng higaan sa tabi ng kapatid ko. Pero kahit katabi ko na ang kapatid ko matulog, ay nagpakita pa rin sa akin ang anino sa loob mismo ng kwarto. Nagsisisigaw ako na ikinagising ng kapatid kong si Omar. Matanda lang siya sa akin ng 3 taon. Nagalit siya sa ingay ko at pinalabas niya ako ng kwarto niya. Naawa naman si nanay sa akin kaya tinabihan na lang niya ako sa kwarto ko. Kahit nandoon si nanay, hindi pa rin ako napanatag. Nagtalukbong ako ng kumot at nagdasal ng nagdasal. Hanggang sa makatulugan ko. Hanggang sa paglaki ko, ay patuloy kong nakikita ang anino na parang literal na anino kong sunod ng sunod sa akin kahit saan ako magpunta. Yung sobrang takot na naramdaman ko nung bata pa ako ay unti-unting nabawasan. Pero hindi naman tuluyang nawala. Parang nakasanayan ko na lang kaya hindi na ako masyadong natatakot. Hindi ko lang talaga maiwasan na hindi mag-isip kung ano ang kinalaman nun sa buhay ko o sa pagkatao ko. Ang sabi kasi ni nanay, inampon nila ako sa isang tao na hindi nila kilala. Kaya wala silang masyadong alam sa tunay kong pinanggalingan. Naglalaro tuloy sa isip ko na baka nga may kaugnayan sa akin ang anino na yon. Pasalamat na lang ako at hindi naman ako nito sinasaktan, kundi nagpapakita lang. Hello po sa lahat. Ako si Jigs. At nais ko magbahagi rin ng nakakatakot kong karanasan. Dati po kasi, may sakit na tuberculosis ang anak kong lalaki na 5 taong gulang noon. Dahil wala kaming pambili ng gamot, kaya dinadala ko na lang siya sa isang bahay ampunan na nagbibigay ng libreng gamot sa mga batang may sakit. Malapit lang sa lugar namin. Bago magbigay ng gamot, ay nagdarasal muna ng rosaryo. Dahil ilang beses na kaming nagpabalik-balik doon, kaya nakilala na namin ng mga madre na nag-a-assist sa amin. Isang beses, sobrang maulan. Hindi ko alam kung tutuloy kami sa bahay ampunan. Pero naisip ko,
bawal malampasan ng gamot ang anak ko. Kaya kahit malakas ang ulan, nagpunta pa rin kami mag-ama. Kailangan kasi laging kasama ang bata. Bukod kasi sa tinuturuang magdasal ang mga ito, ay binibigyan din ng mga laruan na galing sa mga donasyon. Nagbike kami ng anak ko patungo roon, suot ang kapote. Nang makarating na kami, ay kukonti pa lang ang tao. Wala pa kaming 10. Palibhasa ay malakas ang ulan kaya siguro hindi na makarating ang iba. Wala pa rin ang mga madre na nag-aasikaso sa amin. Sinabihan naman kami ng janitor doon na maghintay lang muna kami sa upuan at baka maya-maya lang ay naroon na ang mga madre. Matyaga naman kami naghintay. Mga 1 oras mahigit na yata ang nakalipas ay nanatili pa rin kaming naghihintay. Nang mapatingin ako sa nakabukas na bintana ng room kung saan kami pinapapila para sa gamot, nakita ko na may tao sa loob. Nakaupo sa table at isa itong madre. Sabi ko, may tao naman pala eh. Nagdadalawang isip ako kung lalapitan ko o hindi. Hanggang sa hindi na ako nakatiis, tumayo ako at lumapit doon para magtanong. Nagpasintabi naman ako at tinawag ang pansin ng nakaupo at nakayukong madre. Sabi ko, itatanong ka lang po sana kung anong oras magsisimula ang dasal. Hindi tuminag ang madre na para bang hindi ako narinig kaya inulit ko ang tanong. Nagulat pa ako nang biglang may humawak sa balikat ko, yung janitor. Ang sabi sa akin, maupo na ako dahil parating na ang mga madre. Tinanong ko rin ng janitor kung sino ba yung madre sa loob. Ngayon ko lang kasi yung nakita doon eh. Napalingon ng janitor sa itinuro ko. Tapos napakamot ng ulo. Wala raw madre sa loob. 3 madre lang daw ang naka-assign sa pag-assist sa amin. At sila lang din ang may access sa loob ng room na yon. Natigilan ako. Nilingon ko ulit ang bintana ng room. Pero wala na ang madre na nakita ko doon. Natatawang inakbayan ako ng janitor at sabi, wag ko raw siya takutin dahil naglilinis din daw siya ron. Baka raw matakot na siyang linisin ang room na yon. Hindi na lang ako umimik kasi ayoko namang maapekto ng trabaho ng janitor dahil sa nakita ko. Pero hindi ko talaga maalis sa isip ko yung madre na nakita ko roon. Nung dumating na ang 3 madre, ay tinanong ko sa kanila kung meron na bang madreng namatay doon, yung kasamahan lang nila o kilala nila. Nagkatinginan ng mga madre at sinabing wala naman. Tinanong nila ako kung bakit ko tinatanong. Umiling ako at ang sabi ko wala lang, naisip ko lang itanong. Ilang oras na ang nakalipas mula nang makita ko ang multo ng isang madre ay hindi pa rin ito maalis sa isip ko. Parang nakapagkit sa utak ko yung itsura niya at nangingilabot pa rin ako. Sa ngayon, hindi ko alam kung namimigay pa rin sila ng gamot. Wala na akong balita sa bahay ampunan na yun. Malaki ang utang na loob ko sa kanila dahil malaki na itulong nila sa pagpapagaling ng anak ko. Pero malaki rin ang takot ko sa nakita kong multo ng madre doon. Ako po si Dave, isang sakristan. Ang ate ko naman po ay dating caretaker sa isang bahay ampunan. I-share ko lang po sa inyo ang kinuwento sa akin ni Ate Beth tungkol sa karanasan niyang kababalaghan sa bahay ampunan. Bago lang daw siya noon. Wala pa siyang kakilala kundi isang pari at isang madre. Yung pari po ay kaibigan ng papa ko, habang yung madre naman ay naging kaibigan na lang ni ate doon. Tawagin na lang po nating Sister Cecilia. Madalas daw silang magkwentuhan ni Sister Cecilia tungkol sa kakambal nito na matagal nang namayapa. Teenager daw sila nung mamatay ito sa sakit. Dahil lagi nga itong bukang bibig ni Sister Cecilia sa kanya, kaya halos na-imagine na rin niya ang katauhan nito. Isang beses, habang naglalakad daw si Sister Cecilia sa pasilyo ng bahay ampunan, ay nakita ni ate na may babaeng sumusunod sa paglalakad nito. Hindi niya pinansin kasi baka taga roon din. Hindi pa nga kasi niya kilala ang lahat ng tao roon. Isa pa ay nakatalikod naman ito. Pangalawang beses ay nakita na naman niya yung babae na katabi ni Sister Cecilia habang kumakain sa mesa.
Nahiya tuloy siyang tumabi. Dala niya ang tray ng pagkain niya, kaya naghanap na lang siya ng ibang mapupwestuhan sa pagkain. Nang kawayan siya ni Sister Cecilia at sinabing doon na maupo sa table niya. Tinanguan niya ang madre at ganun din ang babaeng katabi nito. Nung makalapit na siya, ewan kung namamalikmata raw siya at biglang nawala ang babae sa tabi ng madre. Medyo kinabahan na raw siya noon. Luminga siya pero hindi niya ito nakita. Pangatlong beses na nakita niya ang babae ay nung nagwawalis ang madre sa bakuran ng bahay ampunan. Nakatulong siya. Nagtaka siya kung bakit nakatayo lang ang babae at hindi kumikilos o nagsasalita. Hindi na raw siya nakatiis. Tinanong na niya kung sino ito. Nagulat si Sister Cecilia kung sino ang sinasabi niya. Dahil wala naman daw ibang nandoon nung mga sandaling yon kundi silang dalawa. Parang nagkaroon daw ng bara sa lalamunan ni Ate Beth. Hindi siya makapagsalita dahil naisip niya agad na baka multo lang ang nakikita niya. Sinabi niya sa madre ang una at pangalawang beses na nakita niya ang babae sa tabi nito. Nung i-describe niya ang babae, ay bigla na lang daw napahugulgol ng iyak si Sister Cecilia. Paano'y tumutugma ang description nito sa itsura ng kakambal niya. Hindi raw niya alam na hanggang ngayon pala ay sinasamahan at binabantayan pa rin siya nito. Nagigilty raw si Sister Cecilia dahil matagal ng panahon na niyang hindi nadadalaw ang kakambal sa puntod nito dahil malayo ang probinsya nila na pinaglibingan nito. Kailangan pa raw magbarko o kaya eroplano. Kaya nung gabing yun, ipinagtirik at pinagdasal na lang ng madre ang kaluluwa nito. Hindi naman makapaniwala si Ate Beth. Hindi daw kasi kamukha ng madre ang babae. Kaya hindi niya naisip na itong kakambal nitong malimit ikwento sa kanya. Ilang beses pang nakita ni Ate Beth ang multong yun. Hanggang sa hindi na nakayanan ni ate ang takot sa tuwing makikita ito. Kaya nag-resign na siya sa pagiging caretaker sa bahay ampunan. Nung maging sakristan ako, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Sister Cecilia. Nung unang beses na makita ko siya, ay naalala ko agad ang kwento ni Ate Beth tungkol sa babae na kakambal pala ng madre. Iniisip ko kung sa pagkakataon bang yon ay nasa tabi pa rin nito ang kakambal. Wala kasi akong third eye. Hindi ako tulad ni ate na nakakakita ng multo at iba pang kakatuwang nilalang. Magandang gabi po. Sa totoo lang po, naiiya ako magpadala ng sariling kwento. Pero naiengganyo talaga ako sa mga nababasa kong tunay na mga karanasan. Meron din kasi ako sariling karanasan na gusto kong maibahagi. Ako nga po pala si Isaac. Ang kwento ko po ay tungkol sa batang inampun ng mama ko nung 12 years old pa lang ako. Yung batang yun ay Blue Baby sa ospital. Anak ng kamag-anak din po namin. Ipinaampun kay mama kasi hindi na kayang suportahang buhayin. 7 na kasi ang anak. Tinanggap naman namin ni mama at kami na rin ang nagpagamot. Pinangalanan yun ni mama na Christian na ang nickname ay Utoy. Habang lumalaki si Utoy ay napansin namin na mahilig itong magsalita ng mag-isa. Akala namin ay natural lang nung bata pa siya. Pero hanggang sa lumaki ay ganun pa rin siya. Lagi pa rin nagsasalita maski wala namang kaming nakikitang kausap niya. Hindi siya pinaalbularyo o pinagamot ni mama sa doktor dahil nasanay na rin kami sa kanya na ganun siya. Isang beses, nilapitan ako ni Utoy. 16 na siya noon at sabi ay malapit na raw siyang kunin ng tunay niyang tatay. Napakunot ang noo ko. Sabi ko, sinong tunay na tatay? Alam ni Utoy na inampun lang namin siya sa kamag-anak at alam din niya kung sino ang mga yon. Ayaw kasi naming maglihim sa kanya. Ayaw din namin ng mga drama sa telenovela. Sabi ko, hindi na siya makukuha ng tatay niya dahil patay na yon at ang nanay naman niya ay nasa probinsya. Sabi niya, totoo raw ang sinasabi niya. Kukunin na siya ng tatay niya. Kausap daw niya ito nung isang gabi lang at sabi, maghanda na raw siya.
Binatukan ko si Utoy at sinabi kong tigilan niya ang kalokohang yun. Hindi ko sinabi kay mama ang sinabi sa akin ni Utoy. Hanggang isa umaga, nagising ako at nakita kong abala si Utoy sa pagsusulat. Tinanong ko kung para sa school ba yun. Hindi raw. Para daw yun sa akin, ina mama at papa at sa mga kaibigan niya. Napapakamot ako sa ulo pero nakuha ko pang magbiro. Tinanong ko kung saan ba siya magbabakasyon at kailangan pa niyang mag-iwan ng sulat para sa amin. Sumagot siya. Malayong malayo raw ang pupuntahan niya at hindi na siya babalik. Doon na ako kinabahan sa sinabi niya. Dali-dali kong hinanap si mama para sabihin yun. Pero hindi ko nakita si mama sa buong kabahayan. Paglabas ko ay sinalubong ako ni papa na kararating lang galing sa destino niya sa trabaho. Umangkas daw ako sa motor niya at pupuntahan namin sina mama at Utoy sa ospital. Inatake raw ng asma si Utoy. Bigla akong naguluhan. Hindi ka ako. Nasa kwarto si Utoy at gumagawa ng sulat para sa amin. Nagunahan kami ni papa na pumunta sa kwarto naming magkapatid. Ang nadatnan na lang namin doon ay ang mga sulat na ginawa talaga ni Utoy. Pero wala na siya ron. Nanlamig ako. Para akong mabubuwal sa nerbiyos sa mga nangyari. Kausap ko lamang si Utoy at kitang-kita ko siya nagsusulat doon sa mesa sa gilid ng higaan namin. Paanong mangyayari na nasa ospital na pala siya? Maski ang papa namin ay nanlaki ang ulo ng mga sandaling yon. Hindi makapaniwala sa sinabi ko. Nagmamadali na naming tinungo ang ospital pero hindi na namin inabutang buhay si Utoy. Malala na pala ang asma niya na akala namin noon ay gumaling na. Di namin nakalain na magiging sanhi pa yun na maaga niyang pagkawala sa amin. Tama nga ang sinabi niya sa akin. Nakukunin na siya ng tunay niyang tatay. Marahil ay totoo ngang nakakausap niya ito. Dahil bata pa nga siya, ay madalas na namin siyang makitang nagsasalita ng mag-isa. Kung sino pa ang ibang nakakausap niya, maliban sa multo ng tatay niya, ay hindi ko na alam. Kumusta mga kapastang mandirigma? Ito po si Apo Maharlika, ang inyong tagapagsalaysay sa kwentong ito. Nais ko po sana kayong maimbitahan sa aking YouTube channel na Apo Maharlika. Salamat at mabuhay po kayo!